mayroon po dalawang tinig na napapakinggan tayo. Yung isa, sinasabing talunan ka. Pero yung isang tinig, sinasabing panalo ka. Yes, amen. Yung isang tinig, sinasabi, loser ka. Amen. Pero sa totoo lang, ang sabi ng isang tinig, ikaw ay panalo kay Kristo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yes. Praise God. So sa araw na ito ay mayroon pa rin tayong dalawang tinig na mapapakinggan. At nasa sa inyo, kung ano ang inyong pakikinggan ng higit. Yung tinig ng Panginoon o yung tinig ng bumubulong sa'yo. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat o Diyos sa araw na ito na pinagtipon-tipon mo kami sa lugar na ito o Diyos upang patuloy na matuto mula sa aral ng iyong mga salita at mabago ang aming buhay. Yes. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuksan yung aming espiritual na tenga upang mapakinggan ka ang iyong tinig na napakabanayan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Mangusap ka nga po sa aming mga puso, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang higit na aming pakikinggan sa oras na ito. Yes, amen. Ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Yes, amen. Hallelujah! Praise God! Amen. So, ang aking pong ibabahagi ngayon ay patungkol sa pagbabago. Amen. Aren't you excited? Amen. Amen. Hallelujah. So, sa taong ito ng 2024 ay tungkol sa pagbabago ang ating pag-uusapan. Amen. Dahil napakahalaga po ito. Amen. Bilang isang tinawag ng Panginoon na mga mananampalataya niya. Amen. At tayo ay susunod sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. So marami na tayo napakinggan na salita ng Diyos. Yes. Amen. Napakinggan mula sa mga preacher. Amen. Mga aral mula sa Biblia. Pero alam po ninyo, ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, na aral, mga pangaral, ito po ay tungo sa bagong buhay kay Kristo. Amen. Amen. Pero, sa totoo lang, walang mababago kung walang pagbabago. Walang mababago kung walang pagbabago. Iyon ay isang desisyon na ating tahakin simula sa oras na ito, sa araw na ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, therefore, if anyone is in Christ, hello, Amen. he is a new creation. Yes. All things have passed away, behold, all things become new. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Amen. Amen. So itong mga talatang ito, o itong talatang ito na aking binasa, ay mga talatang tumutukoy sa pagbabago. Amen. Amen. Mula sa lumang buhay sa bagong buhay kay Kristo Jesus. Amen. Amen. At marahil ay pwede nating tanggihan yung offer ni Lord Jesus na bagong buhay. Nandyan ka ba? Tanggihan mo at manatili ka na lang sa katulad ng dati. Amen. O palayain mo ang iyong sarili para magbago. Narito po ba kayo? Dahil sinasabi mismo sa Hebrew chapter 12 verse 1, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Iwaksi na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Sabi nga nun, iwaksi na yung mga bagay na pumipigil sa atin upang magbago. Amen. Dahil kung hindi natin iwawaksi ang mga bagay na ito,
wala akong mababago. Katulad pa rin ng dati. Kaya nga sinabi rito, yung mga bagay na pumipigil sa atin, ano man yung mga reasoning, mayroon tayo. Amen. Hello, na pumipigil sa pagbabago, sinabi rito, iwan na. Sabi dyan eh. Amen. Ayawan na. Iwaksi na. Yung sinasabi dyan. So, ang sinasabi ko rito ay mayroong ilang mga bagay na kailangang mabago. Dahil katulad na nasabi ko, walang mababago kung walang pagbabago. Amen. Dahil kung ipagpapatuloy natin yung katulad ng dati na ginagawa natin, ang resulta, mananatili pa rin sa dati. Yes. Amen. Amen. Are you ready for a change? Amen. Hallelujah. Amen. 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 Naniniwala ko na ilan sa atin dito ay handa na. Amen. Amen. Handa na sa pagbabago Yes. ng buhay. Amen. Tama ba ako? Amen. Dahil sinabi ni Albert Einstein, sinabi niya, ito yung definition niya ng craziness. Sabi niya dito, crazy daw, yung ginagawa mo, yung katulad pa rin ng dati, na paulit-ulit, tapos umasa ka ng ibang resulta. Nandyan ba kayo? Amen. Kung yun pa rin dati, ang ginagawa, paulit-ulit, walang mababago. Katulad pa rin ng dati. Yes. Amen. Amen. Dapat po nating maunawaan, mga minamahal na kapatid, na wala pong mababago sa inyong buhay, sa ating buhay, malibang gumawa tayo ng hakbang para magbago. Yes. Amen. Amen. Sa pagbabago, may umaayaw. Dahil sa idudulot kung ano ang epekto nito sa kanila. Pero kailangan magbago. Amen. Amen. Dahil sinabi mismo sa talatang aking binasa, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Amen. Ang dati wala na. Lahat bago na. Amen. Amen. Kaya huwag katakutan ang pagbabago. Yes. Amen. Amen. Huwag matakot sa mga hakbangin para mabago. Amen. Amen. 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, ito pa yung sinasabi sa talata, for God has not given us the spirit of fear, but of power. Amen. May kapangyarihan ka. Amen. Hello. May kapangyarihan tayo na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Na mapaglabanan natin yung mga pumipigil sa atin para makamtan natin yung pagpapala ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Amen. Amen. Huwag matakot. Huwag matakot. Amen. Amen. Hindi tayo dapat matakot sa pagbabago. Dahil ang pagbabago, ito po ay sa ikabubuti natin. Yes. Amen. Amen. Sa ikabubuti mo yan, sa bawat isa sa atin. Kung nais natin, ang pabor at ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin. Amen. Amen. Dahil ang pagbabago ng buhay, ng lakarin, ng panuntunan, ito yung talagang kailangan natin. Yes. Ang magbago. Amen. Amen. Hallelujah. Ang sarap na salita ng Panginoon. Amen. Tapos. Amen. Hello. Ang pagbabago, ito po yung nababago niya ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Amen. At ang pagbabago, ito ay nangyayari sa bawat tao. Sa bawat nilalang. Amen. Amen. Hello.
Dati ang taray mo, ngayon hindi na. Konti na lang, di ba? Amen. Dati ang sungit mo, ngayon hindi na, ang sweet-sweet mo na. Hindi ba? May pagbabago eh. Yes. Amen. Hello? Dati masuwayan ka, ngayon masunurin na. Amen. May nababago sa bawat buhay natin. Yes. Amen. Yes. At naniniwala ko, lahat na narito, nabago. Amen. Dahil kay Kristo. Amen. Hello? At tumugon ka sa tawag ng pagbabago. Amen. Ano pa? Bukod sa buhay natin, sariling buhay natin, maging sa buhay mag-asawa. Ahem daw sabi. Amen. Hello? Nandyan ho ba kayo? Dahil sa malayo kayo sa isa't isa. Buti na lang, ngayon na, may internet na. Nung nagsisimula ako rito, 30 putan yata siya. Mahaba, may antena pa. Alcatel. Kaya talagang ang hirap ng communication. Nandyan ho ba kayo? Amen. Aba ang mahal-mahal ng cellphone nun. At saka ang pagtawag per minute. Ang charges. Ngayon, kwantisawa. Basta may messenger ka. Amen. So wala na tayong mairarason para tumamlay tayo o kayo sa inyong buhay may asawa. Hello, sino ba may mga asawa ito? Huwag na ninyo itaas. Amen! Hallelujah! Kaya ini-encourage ko na yung mga pastor natin, may mga asawa, mga yan. Ay, naku, talaga namang ang tawagan nila, sweetheart, love. At nag-uusap ang mga yan, halos araw-araw, may panahon. Para mapatatag yung kanilang samahan. Amen. Kaya tingnan niyo yung mga pastor natin, di ba? Amen. Amen. Mga tagumpay kay Kristo. Amen. Amen. So kailangan may babago. Amen. 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 Hindi lang sa sariling buhay, kundi sa buhay mag-asawa. Ano ba? Sa samahan, sa organisasyon, ang kaman. Yes. Amen. Amen. Kailangan may mabago. Amen. Amen. Salamat sa Diyos, nagkakaisa. Amen. Amen. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen. Amen. Nakakatuwa nga eh. Alam niyo, naku, eto na naman tayo, no? nung nasa Hollywood pa ako, alam po ninyo, ako'y tuwan-tuwa hanggang ngayon. Kasi nakikita ko pa yung mga nasa Hollywood no, hanggang ngayon. Amen. Amen. Dahil sa pagbabago. Amen. Yes. Amen. At isa po sa pinakamabuti na motivation natin sa paglilingkod, kaya ka naglilingkod, ay dahil nabago ka. Amen. Amen. Yes. Kaya ka narito ngayon kasi nabago ka. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yes. Anong sabi ulit sa talata? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is all things have become and passed away. Behold, all things. Amen. So ang tinutukoy nitong scripture na ito, it's all about change. Yes. Amen. Amen. Kaya isaalang-alang po natin, pag-isipan natin yung pagbabago upang umayos ang lahat. Yes. Amen. Amen. Hello? Amen. May mababago sa atin. Amen. Amen. May mababago sa'yo. Amen. 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 Hello? Amen. Hallelujah. Hindi na mananatili sa dati. Kasi bago na. Amen. Kay Kristo. Hindi na mananatili sa dating ikaw. Yes. Amen. Dati, maalalahanin. Ngayon, hindi na maalalahanin.
Nandiyan mo ba kayo? Amen. Amen. Dati, balungkutin. Nasisiraan ang loob. Ngayon, malakas ang loob. Amen. Amen. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Dati ang lungkot-lungkot niya. Samantalang ang iba ang saya-saya. Ngayon, kasama na siya sa nagsasaya. Yes. Amen. Hello? Ang itong maganda. Dahil may nabago. Hindi na nakatali sa kasalanan. Yes. Amen. Amen. Thank you, Thank you, Lord. Lord. Nagpapalaya ka agad. Amen. Hallelujah. 1 John 1:9. Amen. Amen. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us all our unrighteousness. Yes. Amen. At ito pa. Tinitingnan, minaminus yung sariling kakayahan. Pero ngayon, hindi na tinitingnan ang sariling mababa siya. Amen. Amen! Hindi na niya tinitingnan ang kanyang sariling wala siyang magagawa. Yes. All things have become new. Yes. Amen. Sabi po sa talata. Ibig sabihin, things can change. Yes. Nababago. Amen. Amen. Ang nababago, hindi na natili sa katulad ng dati. Yes. Amen. Iba na. Ano mo iba na to? Ito. Hello. At isipin na walang bagay na pumipigil sa'yo na maging masaya. Yes. Amen. Hello. Amen. Nabago na nga eh. Wala ka ng galit. Yes. Amen. Wala na yung mga hinampo. Wala na yung mga duda. Amen. Amen. Nandyan mo ba kayo? Amen. Wala na yung feeling na tila walang nagmamahal sa'yo. Amen. Wala na ang dating pagkatao. Amen. Siya ay bago na. Amen. 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 Hello. Praise God. Alam po niyo, itong talatang ito ay tumutukoy patungkol sa epekto ng pagbabago. May epekto yan. Amen. Amen. Hello, na mangyayari sa buhay mo pag ikaw ay na kay Kristo. Yes. Amen. To be in Christ is all things are become new. All things are become new. Amen. Hello. There is a change that happens in his life. May pagbabago sa buhay mo. Ano yon? Amen. Hindi na sila umaakto kung paano sila umaakto dati. They don't act the way they used to act. Hindi na. Dati ba ganun? Ngayon hindi na. Kasi bago na nga eh. Dati mapanahira, ngayon hindi na nga eh. Amen. Amen. They don't talk the way they talk before. Iba na yung lingwahe. Amen. Hello? Lahat na lang nakikita kapintasan. Lahat na lang ako tama. Kawalan. Amen. Hindi na katulad ng dati. Amen. 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 At ito pa, they don't go where they used to go. Amen. Bato-bato sa langit, makonsensya. Amen. Inuuna ang pag-worship kay Lord. Pwede naman pagkatapos. Amen. At hindi na nila nararamdaman yung katulad ng dating pakiramdam. Matampunin. Di ba?
something changes. May nababago. Amen. Amen. Hello mga binago. Amen. Amen. Ang pagbabago, ito po ay gawain ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Amen. Sa bawat isa sa atin. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi Kanya iiwanan na katulad pa rin ng dati. Amen. Hallelujah! Amen. Praise God! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon! Amen! Philippians chapter 1 verse 6 says, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Puri ng Panginoon. Amen. Hello? Amen. Amen. Hallelujah. Ano mang sinimulang mabuti ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya. Amen. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Amen. At pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Maging confident tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Nung ikaw ay naging born again, lulubusin ng Diyos. Amen. Hello. Ang iyong pagbabago hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. Amen. Ikaw ay kanyang pagpapalain. Amen. Ikaw ay kanyang palalakasin. Amen. Amen. Yes. He will strengthen you. Amen. Amen. Yes. Ikaw ay kanyang patatawarin. Oh, hallelujah. Amen. As long as na lumalapit ka sa Panginoon, Lord, forgive me. Pagtawarin ka ulit. Yes. Amen. Amen. Kaya lang, kung babalik ka sa dati, walang mababago. Ganun pa rin. Amen. Amen. Ano pa ang gagawin ng Diyos sa atin? Sa'yo. Pagagaling ka niya. Inside out. Amen. Amen. Yung mga sugatang mga puso. Diba? Hello? May tao pa ba? Amen. Ikaw ay itataas ng Panginoon. Amen. Yung mga kumukutya sa'yo, nagmamaliit sa'yo, kung ano-ano sinasabi sa'yo, itataas ka ng Panginoon. Yes, Lord. Doon sa tinitingnan kang mababa, ibinababa ka. Amen. Something changes, may pagbabago. Amen. Ang sino ang na kay Kristo. Amen. Amen. Again, 2 Corinthians 5:17. Dito po tayo magdidwell. All things have become new. Yes. Siya ay bago na. Amen. Yun po sinabi niya. Amen? Amen. Hello? So kung lahat ay bago na, siya ay bago na, kabaliwan na sabihin mo na magpapatuloy ka pa rin sa dati. Yes. Hello? Amen. At umasa ka na may magandang mangyayari. Amen. Amen. Hello? Dahil may mga tao na nagsasabi, ako ay magbabago. Ngunit wala naman silang ginagawang hakbang para magbago. So walang magbabago sa kanilang buhay. Yes. Gumawa ng hakbang. Amen. Humakbang sa pagbabago. Amen. Amen! Kailan ngayon? Amen! Amen. If you truly want genuine change in your life, why don't you change something here today? Ngayon. Amen? Amen. Kung nais mo ang pagbabago. Amen. Kung ninanasa mo ang tunay, totoo na pagbabago. Hello? Amen. Magbago. Amen. Amen. Kailan? Ngayon. Gumawa ka ng desisyon na magsimulang lumakad sa Diyos ngayon. Amen. Amen. Nang higit sa dati. Higitan yung dati. Amen. Amen. Gumawa ka ng desisyon ngayon na makipag-usap sa Diyos. Dalhin mo yung mga pumipigil sa iyo. Yung mga kabigatan mo sa iyong pagbabago. Amen. Kausapin mo ang Diyos. Bago mo kausapin ang iba patungkol sa problema mo.
Ang nangyayari kasi nakakausap na yung iba eh. Bago kausapin si Lord. Hello? Amen. Talking to God is praying to God. Yes. Hebrew 11:6 says, He who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him diligently. So, ibig sabihin, prayer changes things. Amen. Expect change. Yes. Umasa ka ng pagbabago. Pag ito ay dinala natin, dinala mo sa Panginoon. Amen. 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 Alam po naman sa pananalangin, hindi naman kailangan maging mahusay kang magsalita eh. Amen. Ang kailangan lang maging honest ka. Yes. Amen. Yes. Nandiyan ho ba kayo? Amen. Kailangan tapat ka. Yun naman ang kailangan eh. Nandiyan ho ba kayo? Amen. Amen. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa isang bagay sa iyong buhay na hindi mo kayang kontrolin, prayer can change your situation. Yes. Amen. Pero hindi ko kaya. Kaya mo. Yes. Amen. Yes. Dahil nanalangin ka, dinulog mo yun sa Panginoon. Amen. 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 Ang sabi dyan, He is a rewarder of those who seek Him Amen. diligently. Amen. Alam po nyo, sa paglapit sa Panginoon, hindi naman kailangan yung prayer mo mahaba. Wala namang meaning. Haba-haba, hindi naman yung talagang nasa kalooban. Amen. Hindi ito minimemorya. Nasanay kasi yung tayo noong panahon na yon, minimemorya yung panalangin. Hindi mo na kailangan memorya. Amen. Amen. Ito ay mula sa puso. Yes. Kung ano ang nilalaman ng puso. 1 Peter chapter 5 verse 6-7 says, Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Yes. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Amen. Amen. Hello. Amen. Amen. 5, 6, 7. Hello. If your heart is weighed down today, the Lord is ready to bear every burden you gave Him. Lahat ng Amen. kabigatan, dalhin mo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Kung ikaw ay bagsak na bagsak ngayon, nanlulumo sa panahon ngayon, amen, dalhin mo yan sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Amen. Yes. Sabi nga yan, cast all your care upon Him, for He cares for you. Amen. So dito sa talatang ito, God invites us to burden Him with what burdens us. Amen. Amen. Iniimbitahan niya tayo, ilagak natin sa Kanya yung mga kabigatan na yan. Yes. Because He cares for us. Amen. Amen. Yes. God is inviting us to tell Him about all our concerns, your concerns in life. Ano man yun. Amen. And change, alam po ninyo, mangyayari sa buhay mo. Amen. Amen. Hello? Amen. For to live is to grow. Kailangan po tayong lumago. Amen. Hello? Amen. Upang lumago, kailangan magbago. Amen. Amen. Yes. Hindi yung matampuhin pa hanggang ngayon. Amen. Hello? Nagtatampo, galing magtampo. Aba, hindi ka pa lumalago nun. Amen. Kailangan magbago. Amen. Lord, talagang napakatahimik nila. Salamat, Lord, nagmungusap ka sa bawat isa. Yes. Amen. 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 Hello? Isaiah 61 verse 3 says, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness,
the planting of the Lord, that He may be glorified. Ano ba itong heaviness na to? Ito yung mga kabigatan mo, ito yung discouragement sa buhay mo, nadi-discourage ka na. Amen! Pero ang sabi nito, pag ito ay dalhin natin sa Panginoon, ano daw? Mapapalitan ng ano? Papuri, pasasalamat. Amen! Amen. Hello? Yun po ang ibig tukuyin yan. Nais ng Diyos na kunin niya anumang kabigatan mayroon ka at ibigay sa Kanya. Amen. Amen. Upang ikaw ay mabago. Amen. Tayo ay mabago. Amen. Hello. At kailangan po natin na maunawaan ng higit, mga minamahal, walang pagbabago kung walang mababago. Amen. Romans chapter 12 verse 2 says, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God." Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Transformed by the renewing of your mind. Mag-iba, magbago ng isip. Hello? Amen. Amen. Kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya, at talagang ganap. Amen. Amen. Magbago, mag-iba ng pag-iisip. Amen. Ibig sabihin, ito ay may pagbabago. Yes. Amen. Baguhin. Amen. Amen. May dapat baguhin. Yes. Amen. Dahil kung walang pagbabago, walang mangyayaring pagbabago. Amen. Amen. Again, balik tayo sa main text natin. 2 Corinthians 5:17. Amen. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amen. Amen. Dahil habang ikaw ay nananatili sa dating kalagayan, amen, katulad pa rin ng dati. Katulad pa rin ang resulta. Amen. Hello? Kaya hayaan natin ang pagbabago. Tanggapin natin sa ating buhay. Amen. At gumawa, magsimula ng panibagong hakbangin patungo sa Diyos. Amen. Amen. Hello? Ngayon, at makikita mo, yung sitwasyon sa buhay mo, huhusay. Pagagandahin ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Bilang pangwakas, remember, alalahanin mo, isipin mo, nothing changes if nothing changes. Walang mababago kung walang pagbabago. Amen. Amen. Eh, magbago na tayo. Amen. Amen. Sa ating pag-iisip, sa ating mga gawi. Amen. Yung mga lumalabas sa ating bibig. Amen. Yung ating mga nilalayon. Hindi ka ba napapagod? Amen. Nakatulad pa rin ng dati. Panahon na para makbang sa pagbabago. Amen. Dahil kung walang desisyon, hindi ka gagawa ng desisyon na magbago, walang mababago. Amen. Amen. You must change from being dead in sin to being alive in Christ. Bagong buhay. Amen. Amen.
nasaktan ka, pagagaling ka ng Panginoon. Amen. 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 Mula sa mga pasakit, sa kagalingan ng Panginoon. Amen. Amen. Yes. Kung dati malungkutin, magiging masaya ka. Ang Yes. resulta, pag mayroong nabago. Amen. Amen. Yes. Hello, from trouble to being in perfect peace. Amen. So gumawa ng hakbang. Ano yung unang hakbang? Magbago. Magbago. Amen. Amen. Dahil walang mababago kung walang pagbabago. Amen. So tayo tumayong lahat. I do believe na ang salita ng Diyos ay nangusap sa bawat puso. Amen. Na ang salita ng Diyos, ito yung naging eye-opener natin. Para makita natin ang sinabi sa salita ng Diyos na sino bang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalaman. Lahat ng bagay ay wala na. Lahat ay bago na. Humakbang sa totoong pagbabago. Dahil walang mababago kung walang pagbabago. Gumawa ka ng desisyon ngayon na magbago ng landasin. Magbago ng hangarin sa iyong buhay. Inaabot ka ng Diyos ngayon. Yung kanyang habag, yung kanyang kalinga, yung kagandahang loob ng Diyos, yung pagpapatawad niya, yung kalinga niya, inaabot niya sa iyo. Dahil nais ng Diyos, ikaw ay pagalingin mula sa anumang sakit. Ikaw ay pagtagumpayin mula sa mga kabiguan. Dalhin mo, buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Ang unang hakbang, yun ay ang magbago. Change my heart, oh God. Make it ever true. Kantahin mo niya ng bukas sa puso mo. Change my heart, oh God. May I be like you. One more time. Say it. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Sa pagbubukas mo na yung puso, pinagagaling ng Diyos ang sumatan mo. Sa mga kalungkutan mo, masasaya ka, papalitan niya ng saya ang buhay mo. Ang buhay mong dati walang kahulugan, binibigyan ng Diyos ng kahulugan. Oh, hallelujah. Lord of Father, pumayag ka, pahubog sa Diyos. I am the clay. Mold me and make me. Ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. At makikita mo, mararanasan mo ang tunay na pagbabago